Tuwirang inakusahaan ni dating Police Colonel Eduardo Asierto si dating Pangulong Rodrigo Duterte na protektor umano ng ilang drug lords. Harapan sanang masasagot ni Duterte ang akusasyon, kaya lang hindi na naman siya sumipot sa pagdinig. Bagay na ikinidismaya ng mga kongresista. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila Live. Mela? Joshua, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy ang ikasampung pagdinig ng House Quad Committee. Iba't ibang resource speakers ang dumating at humarap sa mga kongresista. Pero si dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi na naman humarap dito. He has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Kung hindi tayo naglulukuhan dito, ay ano, natatakot siya? I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Dismayado ang mga kongresista sa hindi na naman pagsipot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikasampung pagdinig ng House Quad Committee ukol sa mga issue sa ilegal na droga at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Para sa mga mambabatas, marami pang dapat sagutin si Duterte at hindi sapat ang kanyang testimonya sa Senado. Sa susunod na pagdinig, ipinapatawag na rin ng Quadcom ang abogado ni Duterte na si Attorney Martin Delgado III. Una nang nagpadala ng sulat si Delgra sa joint panel kung saan inilatag niya ang mga dahilan kung bakit hindi dumalo ang kanyang kliyente. Kabilang narito ay dahil duda umano ang dating presidente sa integridad at motibo ng Quadcom. Mr. Chair, I don't think the former president will ever attend the Quad Committee hearing. Okay. I'm sorry to say that. And since Attorney Delgra is his lawyer, I would wanted to ask him about the content of his letter. Pero hindi man dumalo si Duterte, marami namang iba pang resource speakers na humarap sa pagdinig. Tulad ni na dating Police Colonel Eduardo Asierto, dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, negosyanteng si Rose Nonolin, dating PT Farms Executive Director Paul Gutierrez at dating DNR Undersecretary Benny Antiporda. Si Asierto may mabigat pang akusasyon laban kay dating Pangulong Duterte. Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung na-discovery namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lee. Sa tingin ko po, yan yung pinakamalaking accomplishment ko. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. Sa kanyang mga talumpati noon, dati nang binabatikos ni Duterte si Asierto dahil din sa issue ng iligal na droga. Kapag humarap na sa Quadcom ang dating presidente, isa ang isyong ito sa nais nilang mabigyang linaw. Bago naman ang pagdinig, isang misa ang isinagawa sa Kamara para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Ang Quadcom leaders naghain din ng isang bagong panukala mula sa kanilang investigasyon ukol naman sa Pogo. Yan ang House Bill No. 11043 o Proposed Civil Forfeiture Act na nagtutulak na maibalik sa Estado ang mga lupain na ilegal na nabili ng mga dayuhan sa bansa. Isang malaking hakbang ito dahil marami po tayong na-discover na mga properties na na-acquire ng mga foreign nationals dito sa ating bansa na alam naman po natin na ito ay labag sa ating saligang batas. Kaya ito ay kinaklaro natin sa pamamagitan nitong House Bill na ito nang sa ganon ay hindi na po ito maulit. Joshua, sa mga punting ito ay nagpapatuloy itong ang pagdinig ng House Quad Committee. Dalawa yung main points o main agenda nitong pagdinig. Yan nga yung mga issue sa illegal na droga at umano'y AJK. Sa ngayon, ang nagbibigay ng kanyang pahayag ay si dating Senadora Laila De Lima. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras.